it's a beautiful day. O ano na naman yung ine-emote-emote mo? Kunot naman yung noo mo. Busangot ka na naman. Huy! Wag ganun, nakakapangit yan. Oo. Ayaw natin yan. Ayaw natin ang stress for today's video. Happy lang tayo today. At syempre, oras na nga natin ay 2:30 something. O, diba? Sa mga walang relo dyan, 2:30 something yung sagot nila pag tinanong nyo. Yes! Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa totoo. At syempre, kaway-kaway muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ako po makakasama ninyo sa loob yan ng 2 oras. Ang inyong lingkod, ang DJ Diva ng Bayan, Ano Ramsey. Eto na nga. This is your radio show na tutulong pa sa mga problema dyan sa love life. Nako, eto na, susubukan nating humanap ng paraan. Hanapin niyang the one. Nako, eto na nga ha. Ako na bahala dyan. Magre-research kung sino ang taong pasok sa standard at sa pihika ninyong palasa. O, diba? Yes, every Sunday may mga bibisita po sa ating uhaw sa pagmamahal, sa ating match-made booth. Siyempre, ang goal natin dito ay ma-match sa ating heart hunter of the day mula sa mga inimbitahan nating Cupids. O, diba? Sasabak sila sa matindihang challenges. O, mag-ready na dyan, ha? Mag-ready na kayo dyan. At siyempre, para ma-impress ang ating heart hunter. At sa dulo, ang pinakapumuntos na Cupid, ang winner sa puso, of course, ng ating heart hunter. And syempre, para tuloy-tuloy lang din tayo, don't forget to use our official hashtag for today na hashtag much love. Hashtag much love. O, ayan. Oo, dahil alam nyo naman na I love you so much Ang arte. Parang ang sarap kurutin sa singit. Naging inarte na naman siya. Pero ito, para hugot na ang inyong mga feelings for today. Napakinggan nyo ba yung kanta ko kanina? At ang hirap kantahin ang kanta ni Angeline. Oo, pero kasi ang hirap naman talaga ng mga ganong pagkakataon. Diba? Tamang relate lang tayo sa song. At for sure, sa mga makakakwentuhan natin at machichikahan natin for today, nako, makakarelate. Kaya i-comment nyo mamaya, magbabasa tayo ng inyong mga hanas dyan. Dahil gusto nyo kasali kayo, yung mga opinion nyo dyan, valid yan dito. Babasahin natin later. Oo. At eto na ha, ang isang target natin, syempre, para sa ating mga ka-matchmate. Eto, lagi natin inuulit yan. Syempre, ang gusto natin, makapagbigay tayo ng fun, masayang feeling, at hindi lang yan kailangan makapagbigay tayo ng aral, diba? At the end of our episode, dapat meron tayong mapupulot na pwede nating itago, pwede nating i-share sa mga kaibigan at mga kapatid natin. O, diba? Kung ikaw ay talaga namang nagmo-move on or talagang moving forward ka na dyan sa naging past relationship mo, ipupush na natin yan dito. Pero ang tanong sa ating mga ka-matchmade, ikaw ba ay na-love scam na? Ayan. Na-love scam na ba kayo? Na-experience nyo na ba yan? Oo. Kapag kasi sinabi nating scam, hindi lang yan sa pera. Diba? Pati sa love mayroong scamming. Nabudol na ba kayo ng pag-ibig? Oo. Naging victim na ba kayo ng love scam? I-share nyo na yung mga thoughts ninyo. Siyempre, dito lang yan sa programa Match Made with DJ Anna Ramsey. Yep, it's me. Dito na kayo sa Match Made. Mamaya mabasa tayo ng komento, pero ang
masasabi ko lang, di ba, alam nyo naman, sa love scam, ito yung, ano bang mga dapat gawin para maiwasan ang pag-i-scam na yan? Syempre, dapat unahin natin, nakilalanin natin ng maayos yung tao. Di ba? Alamin natin, magpa-background check, ganon. Oo, maging mapanuri tayo dapat, ha? Dapat huwag tayo magtitiwala agad-agad. Hindi ba nga, parang ano lang yan, isipin mo mga kapatid ha, kapag nag-i-invest ka, di ba, o bumibili ka ng property, di ba, chine-check mo pa yung papel, oo, inaalam mo pa kung may ano ba, may anomalya, oo, yung papel na bibilhin mo, ay yung property na bibilhin mo, di ba, bago ka mag-invest. So, ganun din, bago ka mag-invest ng feelings, dapat kilalanin mo muna ang taong yon. Ganon! Eto na. Para magkaalamanan na, ha? Eto, simulan na nga natin ang Match Made. Let's go! Eto na, tawagin na nga natin at i-welcome na nga natin ang ating Heart Hunter for today. Hello to you, Clarisha. You go! Hi po, DJ. Go, go, go! Kamusta ka naman, Clarisha? Komportable ka ba sa Clarisha or meron kang nickname? Meron po akong nickname. CA na lang po. CA. Yes po. Okay. CA. Ayan. Kamusta ka naman? Salamat ha at napaunlakan mo kami dito. Kwentuhan mo naman kami sa naging storya ng iyong previous love story. Previous relationship. So, nakilala ko po siya sa Facebook during COVID-19 po. Mm-hmm. Tapos po, halos 24/7 po kaming magka-chat, magka-video call po. 24/7? Halos ganun lang po. Halos ganon? Opo. Pero ganon na nga. Yes. Grabe. So, araw-araw, maghapon, magdamag, magkausap. Anong pinagkikwentuhan pag magdamag na magkausap? About po sa buhay, kung ano mga plano po. Oo, ganun. sa bagay ganun no? Opo. Pag interesado ka sa tao, hindi mo namamalayan kung anong oras na. Diba? Opo. Oo, so mega chikahan, mega bolahan. Ganun na nga. Diba? Tapos, 24/7 nag-uusap, anong ganap? Tapos po, syempre po, online lang po yung parang wala din pong magawa. Parang doon na lang din po umikot yung mundo ko sa kanya po nun, through chat. Pero, nagkita na kayo nito, hindi pa rin? Nung lockdown po, opo. After po nun, ilang months po nagkita po kami nun. Tapos, binike lang niya po yung mula Dasma hanggang Imus. Syempre po ako, parang haba ng hair ko nun. Alam mo, Na-impress eto na ako. naman tayo sa mga hatid-hatid. Yung last episode natin, hinatid din siya, kinilig siya sa paghahatid sa kanya. Ay, nako, ayun na. Eto, hinahatid ka din, pero this time, nag-i-e-bike siya. Nag-bike lang po. Bike. Opo. Okay, bike ang gamit niya ang paghahatid sa'yo everyday ito? Hindi po, pinupunta niya po. Mula Dasma po, pinupunta niya po hanggang Imus. Hanggang Imus. Opo. Okay. So, after nun, pero nagkakilala talaga kayo online? Nagkita na po kami dati, pero may girlfriend tsaka boyfriend pa po ako noon that time. Tapos, pero wala pa pong COVID pa po noon. Wala pang COVID. Opo. Okay. And then? Ayun na po, hindi na po kami uli nagkita noon after noon. Tapos, COVID, ayun po, nung sa Facebook po, chinat po ako nung kaibigan po namin. Ako kasi inad ko lang po siya, nakita ko, gwapo. Uy, bakit mo ganun. naman inad? Ikaw naman talaga. Gwapo. Gwapo. Ayan tayo eh. Okay, nakita mo ang gwapo niya. Sabi ko, okay, i-add ko nga ito. Pagka-add mo, na-confirm ba agad? Opo. Agad-agad din naman. Pero magkakilala na kayo nito. I mean, Opo. may common friends. Opo, meron Okay. So, pagka-confirm niya sa'yo, ano naramdaman mo? Uy, nag-match agad. Parang ganun ba yon? COVID po kasi nun, so wala po akong jowa nun. Ad lang po kung sino-sino lang din. Ay, talaga ba? Maganda palang yan, Ay, try ko nga yan pag wala akong magawa. I-add ko nga kung sino-sino. Sorry. Okay. Sige, given yan na walang masyadong pinagkakaabalahan, gusto mo magkaroon ng, ng something na interesting, ikaw interesado ka na, nakita mo pa lang yung picture niya, so nag-confirm siya. Sino una nag-chat? Chinat muna po ako nung friend po namin. Tapos po,
Eh, sabi po, may rereto daw sa... Sabi ko, di go. Sabi ko ganun. Tapos... Go ka lang Go talaga, no? Okay, and then? Tapos po, sabi ko, sige, ganun. Tapos, nag-chat na po siya. Pero yung chat po niya, picture lang po ng alon. Ano po, ang sabihin po nun, wave. Nagwe-wave po siya sa akin. Tapos, ayun po, ang witty. Sino mag-iisip na profile picture mo ang wave? Ibig sabihin nag-wave or nag-assume ka lang naman nun? Hindi po, nag-send po siya sa akin ng picture na ganun. Nag-send ng wave. Opo, okay. ng alon. Picture po ng alon. Picture talaga ng alon, Opo, literal na alon. So, nakuha mo agad yon na nagwe-wave siya. Opo. Ang galing, ganyan na pala ang panahon ngayon, ano? So, parang, wawang witty naman. Napaano ako. So, napabilib na siya agad. Ikaw naman talaga. Okay, ano ka? Kasi aminin natin sa mga lalaki, no? Ako bilang babae, malakas din ang dating kapag napapatawa ka ng lalaki, di ba? Sobra. So, napatawa ka na agad sa unang banat na yon. Opo. Okay, after nyan, nagsimula na yung usapan ninyo. Pag-chat-chat ninyo. Opo, nagustuhan ko rin kasi po, ang daldal po niya. Kasi karamihan po ng mga lalaki, hindi naman po madaldal. Siya po madaldal, kaya ayun. So gusto mo yung ganong klase ng lalaki? Opo, kasi pag tahimik, parang ang boring po. COVID pa po nun. So parang nalilibang ka na, nalilimutan mo na COVID. So, nung time na yon na nagsisimula kayong mag-chat-chat, talagang may interest ka na rin sa kanya. Kasi napugian ka sa kanya eh. Opo. Oo, siya, patuloy ang nyo. Gaano katagal ang pag-uusap ninyo? Mula po yun March po kami nagka-adan po sa Facebook. Tapos, December na po kami nagkita. Okay, pangalanan muna natin itong ex na ito. Anong ipapangalan natin? Singkit na lang po. Singkit? Bakit naman? Singkit ba siya? Mukha po siyang Koreano. Korean. Opa! Apa. Ganon. Koreano. Okay, so itong si Singkit, anong nangyari after nyan? Pag-chat-chat ninyo, nagkita na kayo sa personal, and then? Bali po kasi nung nagkaroon po kami nung away po ng pamilya ko po. Kasi gusto ko po mangyari, magnegosyo. Pero gusto po nila, mag-focus lang po ako sa pag-aaral ko. Kaya ko naman po. Kaso, ayaw nga po nila supportahan yun. Tapos lagi po ako nag-garant po sa kanya. Anong negosyo yan? Kasi baka illegal naman yan. Ano ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Okay. So, gusto mong magnegosyo, ayaw kang payagan. Okay. Yes po. So, anong ginawa mo? Pinush mo pa rin yung negosyo? Pinagsabay mo pa rin? Lagi po kasi ako nag-garant po nun sa kanya. Tapos, kay Singkit po, kaya ginawa po niya, binahay po niya ako nun. Ikaw naman, hindi ka lang pinayagan. Nagpabahay ka na agad. Napapahinga ako ng malalim. Oo. Okay, so feeling mo komportable ka sa kanyang mag-share ng mga rants mo, mga reklamo mo, mga hinanaing mo sa kanya. Agad-agad. So after how many months sa ligawan bago ka pumayag na mag-live kayo together? Wala po kaming ligawan po nangyari. Walang ligawan. Opo, wala pong ganun. Parang mga after 2 weeks or 3 weeks, parang nag-I love you na po kami nun sa chat. Huy! Okay, hindi ko i-invalidate yan, no? Kasi meron naman talagang mga ganyan na mabilis ma-in love, no? May ganon. Hindi rin naman natin pwedeng ibase na dahil porket matagal na, dun mo lang makikilala ang isang tao, di ba? So, weeks pa lang, I love you. So, may so much na ba yung I love you? Wala pa naman. I love you lang. Yes, I love you lang. Okay. So, nag-I love you-han na kayo, tapos nag-decide kayo na magsama na sa isang bubong. Yes po, kasi parang nakulangan po kami nun kasi nakikita lang po kami nun, tapos saglit na oras lang po. Kaya, parang ako din po na ang gusto po mangyari ng parents ko, focus lang talaga, pero ako parang eto talaga gusto ko. Ganun po kasi ako eh. Kaya madalas po ako mapagalitan. Ganun. Ano ba itong negosyong gusto mo sanang i-pursue? Milkshake po, coffee, po, shop po, ganun. Bala ko po. Okay. Opo. So, hindi ka pinayagan. Nung nagsama ka na kayo, sinimulan mo na itong negosyo na ito? Opo. Tapos after 1 month din po, nag-work din po. Pinagsabay ko po yung yung 3 po na yun. Online class po, tapos yung work, tapos yung negosyo po. Uy, pero ang sipag mo ha. In fairness to you. Masipag ka dyan sa part na yan. Oo. Kaya naman, ang tanong, paano ka ba talaga niloko nitong ni Singkit?
So, ano po nun, nung nagsama na po kami nabuntis po niya ako nun. Tapos po, Okay. ano po nun, yung first trimester po, bigla po siyang nagbago. Unti-unti po, hindi na niya po binibigyan ng attention. Lagi po siya nagsiselfone. Pag nagsawa na po siya kaka-scroll. ML naman po. Hindi na rin po kami nagsasabay kumain. Parang, tas after 7 months po nun, nag-away na po kami. Hindi ko na po talaga kinaya. Umuwi po muna ako sa amin. Tas parang, nagkaroon ako bigla ng kutob na parang may iba siya. Bigla lang gumano po sa isip ko. Tapos, nung nanganak na po ako, ilang buwan na po yung baby namin. Habang tinititigan niya po, habang nag-aalaga ng baby, bigla niya pong sinabi may aaminin ako sa'yo. Tapos kinabahan na ako bigla. Tapos ayun po pala, may naka one night po siya nung 7 months po ako. Nung umuwi po ako. Wow. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Parang, syempre nagmahal ka, nagkaroon kayo ng anak, iniisip mo na parang, alam mo na, it's going to be parang a happy family, 'di ba? So, ano yung gaano kasakit yung naramdaman mo nung mga time na yun? Pakiramdam ko nun parang may nakadagan sa dibdib ko. Tas walang lumalabas na luha sa mata ko. Parang ang bigat na lang. Tas parang gusto kong sumuka na hindi ko alam. Basta parang ang bigat talaga. Tas parang, ewan ko, siguro baka postpartum lang to. Ewan ko, basta sobrang gulo ng isip ko po nun. Tapos mga after ilang araw po nun, parang umiiyak na lang po ako nang hindi ko alam. Tapos po nun, karga ka po yung baby ko na. Sorry. Oo, okay lang yan. Okay lang yan. Sorry. Okay lang yan. Ramdam namin no, kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon at hindi biro itong pinagdadaanan mo. Siyempre, may anak ka, Yes. tapos ganun yung nakuha mong or nakilala mong partner. At hindi rin talaga biro ang maloko. At sabihin sa'yo mismo, sa harap mo mismo na meron siyang naka one night stand. So, anong nangyari? Nag-sorry man lang ba siya? Ano bang, may ganun bang klaseng pangyayari na nag-sorry man lang siya? Nung nalaman ko po yun, diniretso ko po siya agad na ayoko na. Kasi naniniwala po kasi ako na once a cheater, always a cheater. Kaya, ayun po. Umalis na lang po din ako nun eh. Kasi nung pagkasabi ko sa kanyang ayoko na, nanahimik po siya, tapos ginawa ko natulog na po ako. Tapos gumising po ako madaling araw. Umalis po ako. Umuwi po ako sa amin. Tapos sinabi ko din po sa parents ko yun. Ayun po. Grabe, no? So sa madaling salita, hindi man lang siya nagbigay ng eksplanasyon o hindi man lang siya humingi ng sorry. Binaksak lang niya talaga yon sa harapan mo na ito yung ginawa ko. Na para bang wala man lang pagsisisi. Ganun ba? Nag-chat po siya sa akin, pero yun, sabi ko po sa kanya na hindi na, ayoko na. Kasi buti nga sa'yo, walang nagbago. Ikaw pa rin yan. Ako, ito, nagbago yung katawan ko, yung hormones ko, lahat. Yung, syempre, nanay ka, hindi mo pwede pabayaan yung anak mo kung kani-kanino lang. Ganun Tama. po. Pero hindi mo ba naisip na baka kaya pa, baka pwede pang ayusin kasi syempre may anak kayo, baka kaya pang itaguyod tong pamilya na to? Ano po eh, nagka-boyfriend na po kasi ako, so parang naisip ko na, tsaka naloko na rin po ako, so naano ko po na may isip ko lang din po siya, mababalik din po yung insecurities na po na yun. Kaya hindi na po talaga din kaya. Kasi parang may thinking ka na parang anytime pwede niyang uliting gawin to Opo, sa lalo akin. na po nagbago po yung katawan ko. So pumapasok yung iba't ibang klaseng insecurities. Yes, 'Di ba? May mga comparison na tayong nagaganap, 'di ba? Napapraning lang po din ako. Totoo, nakakapraning talaga yan, ano. Pero meron ka daw nalaman after how many months? Ano po bali wala pa pong bali po kasi 6 months po nung huli niya po kami makasama ng bata. Tapos wala pa pong 1-year-old po yung baby namin. Wala lang po ako magawa nung oras na yun kasi tapos na po lahat ng gawain ko. Nag-unblock lang po kasi nung kami pa po nun. Lahat po talaga binablock ko. Tapos nakita ko po
siya, nandun din po siya, binlock ko din po. Chinek ko po, ayun, kasal na po pala siya. Wow. Kasal na. Opo. Happily married daw po siya. Ayun po yung Nakita caption. mo sa post niya. Opo. Anong naging initial reaction mo nung nakita mo yun? Kung ano po yung naramdaman ko nung nalaman ko, ganun pa rin po eh. Ang bigat pa rin talaga. Akala ko okay na ako, hindi pa pala. So nag-flashback lahat bigla, no? Yung sakit? Opo, na yung pangarap ko nung bata ko na masayang pamilya, lahat. Ayun po. Ang bigat, ang bigat. Parang growing up, laging nasa isip mo, magkakaroon ko ng sarili mong pamilya, buo, masaya, 'di ba? Tapos, ganito yung ginawa o nangyari sa buhay mo, no? Pero, ako naniniwala ko, everything happens for a reason talaga, no? May mga bagay na nangyayari talaga at may mga dahilan yan. Mabigat man yung pinagdadaanan mo ngayon, pero for sure, malalampasan mo yan. At ngayon nga, na nandito ka sa Matchmade, ikaw ba ay talagang somehow naka-move on na ba? Opo, kasi ngayon po, hindi ko na po siya naiisip. Ngayon po kasi sobrang saya ko na po, nakakangiti na ako, tapos hindi kagaya dati na minsan, meron pa nga po ako minsan na ewan ko kung postpartum lang po yun nun. Parang natatakot po ako sa tao. Yung ganun. Ayan, nako, eto na. Sa iba naman pong perspective, mga kapatid, eto, ano naman kaya ang masasabi ng ating guest expert for today na si Dr. Camille from Face to Face. Hello, Doc. Hi, it's so nice to be back. At saka, nung nakarang episode, sobrang saya ko. Ngayon naman, biglang napalungkot naman ako. Ayun nga di ba? Iba yung storya natin ngayon, mabigat. Siguro dito na sa pagkakataong ito, pwede kong explain yung tinatawag nating postpartum. Pero actually, yung sinabi niya kasi first trimester ng pagbubuntis niya, meron talagang tinatawag na neonatal depression. Yun yung nangyayari na, halimbawa, ikaw yung naglilihi. Tapos habang naglilihi ka, ang tendency, mainitin ang ulo mo, magagalitin ka, kasi yung mga gusto mong kakainin, hindi na susunod, yun. So, pero yung tinatawag na postpartum, pwede yung immediately after ng pagkaanak mo, ang tendency kasi, syempre, tama yun, yung sinabi kanina ni CA na merong hormonal changes, kasi talagang automatic, di ba, niluwal mo yun. So, hormonal imbalance meron talaga. So, meron tinatawag na postpartum blues. Pero, yun, lang yun. It can be yung dahil mag-aalaga ka ng baby sa madaling araw, tapos talagang kulang ka sa tulog, hindi pa siya depression. Pero once na naging depression, eto na yung sinasabi niya na umiiyak siya ng walang dahilan. Gumigising siya na parang pagising ko na parang natutulala siya, yung mga tipong ganun. Pero ang maganda dito, pinakita ni CA na kaya niya kasi iba talagang nagme-medicate pero ito talagang na-surpass niya, yun yung maganda doon. Kaya lang siguro dito, alam mo, isang sa napansin ko, marunong kang bata, pero medyo nalimitahan yata yung ating emotional intelligence. Kasi kung minsan hindi, alam mo, pag sinabi kasing emotional intelligence, Ana, ito yung tinatawag nating ability for you to be able to recognize and manage yung emotion mo, para sa ganon, alam mo kung paano ka makipag-interact sa ibang tao. Nakalimutan, sumobrang gamit ng love. Nakalimutan parang niya nangibabaw ang puso. So, hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence. Kaya parang, sige, sama na lang ako dito sa kanya. Yun yung siguro na maaaring kung bakit umabot siya sa punto na parang pinagsisisihan niya. Pero, ang maganda, dahil kasi nailalabas na niya ngayon yung istorya niya na hindi na siya yung talagang apektado. And that's what you called na talagang wala siyang mental health issues ngayon. Yun. Kasi kung masakit yan, well, which I believe, may kurot pa din yan, lalo na napag-uusapan natin. Pero, since naikikwento mo na siya, somehow, alam mo yon, nakapag-move on ka na rin kahit papaano, pero hindi mo maiwasan. Syempre, siguro, pag nakikita mo yung anak mo, minsan may mga
pa-flashback ng very light, no? Totoo yun. Kasi lalo na, babe, ilang taon na ba yung anak mo? Ngayon po kasi 2 years old and 3 months na po siya. So, syempre, di ba, parang achievement para sa isang nanay. Kaya lang parang iniisip mo na paano may explain pag nagkaroon na ng intelihente yung bata, paano may explain asan si tatay, yung mga ganong klase. Yun naman yung mga kaba siguro niya na masasabi. Or what if kung magkaroon siya ng bagong relationship, paano niya i-handle yun, mga ganon. Yan ang talagang medyo bibigyan natin ng time, no? Yes. Kasi kumbaga ang kakampi natin dyan, yung oras din na maipa-explain o ma-explain mo sa anak mo in the right time, 'di ba? Sa mga taong nakapaligid sa'yo, 'di ba? Pero eto na nga, mamaya kikilalanin naman po natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa aming pong pagbabalik, dito lamang yan sa Match Made. Hapon, kayo rin po ay nakatutok dito sa pinakabagong dating show sa radyo. Ito ang Match Made with DJ Anna Ramsey. Ooh, yeah. Uy. Yes, tutok na tutok ka pa rin sa programang Match Made. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. And this time nga po, heto na! Kikilalanin na natin ang ating mga Cupido. Huwag na nating patagalin. Our Cupid number 1, Bon Sebastian! Hello. Magandang hapon, DJ. Yes, magandang hapon, Bon. Ipakilala na rin natin ang ating Cupid number 2. Walang iba yan kundi si Dave Sanchez. Hello, hello. Sa ating programang Matchmade. Alright, ayan, nagagwapuhan at talaga namang fresh na fresh ang ating mga Cupido for today. Ayan. Kamusta naman kayo, Bon and Dave? Unahin ko na muna si Bon. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa live? Hello, DJ Ana. At hello din po sa mga nakikinig. Ako nga pala si Bon Sebastian, from Bulacan. 28, nagtatrabaho ko sa isang casino sa Pasay. Uy, ano yung last relationship? Sobrang bigat ba yung napagdaanan mo? Mabigat din. Mabigat din. No. So, pabigatan tayo ngayon ng ng storya, ha? Pero, ano ba? Finally, nakapag-move on ka na ba ngayon? Yeah. At ready ka na tumingal? Yes. Oo, perfect na That's perfect. why I'm here. That's why I'm here. Tama. O, di ba? Tama naman yan. Okay, so ikaw daw ay mahilig kumanta. Oh, bakit nagulat ka Fake dyan? news. Mali. Nakanta lang konti, pero hindi mahilig. Hindi mahilig. So, kumakanta ka, pero yung kanta walang hilig sa'yo. Oo, yun nga. Tumpak. Parang fake news pala yan. Chareng. Oo, pero ano daw ha? Balita ko, ikaw daw ay magaling makisama. Kahit anong klaseng tao yan. Sa bagay. Magaling, tama ba yung nabalitaan ko? Siguro po kasi sa experience ko sa lahat ng trabaho ko, parang tungkol sa pagkisama sa iba't ibang uri ng tao. Ayun. Hanggang sa trabaho ko ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. Parang sa tingin ko, doon ako magaling. Ayun. Okay. Kaya pakikisama. Makiangkop sa kahit anumang uri yan. Ay, tama. Pero ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Siguro yung ka-trip. Yung, kung ano yung trip ko, dapat, parang feeling ko dapat ganun din siya. Para hindi magkakaroon ng problema along the way, di ba? So paano pag may nakilala ka tapos iba yung trip niya? Ekis ka na agad, gano'n? Hindi naman sa ekis, pwede naman natin kilalanin muna eh. Tapos baka sa pagsasama nyo, sa pagkakailanlan nyo sa isa't isa, kung gusto mo talaga, baka mabali pa. Pero yun lang yung prepare ko eh. Parang perfect na, ganyan. Hoy, gusto mo perfect na agad? Gusto niya perfect! Oo. Ayan. Sige, mamaya makakatsikahan pa natin si Bon. Punta naman tayo sa ating Cupid number 2, si Dave. Dave, magpakilala ka muna ng lubusan sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Go ahead. Muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Dave Sanchez, isa pong multimedia artist. Bali, I'm from Cebu talaga, pero andito ako sa Taguig ngayon kasi dito ako nagtatrabaho.
Ayun, Antaray, gusto kong i-DN na multimedia artist. Hindi nyo kaya yung ganon? Oo, i-explain mo nga sa amin yan kung ano yung mga multimedia. Marami yan eh. Oo, parang naghakot din to ng talent. Oo. Bali, yung ginagawa ko is yung nag-e-edit ng mga videos, at the same time yung mga okay. graphics, ayan. At the same time kami yung nag-social media handler, yung mga ganun. Ayun, multimedia artist. Ikaw mahilig ka daw mag-gym ha? Balita dito sa aking nabalitaan. Oo, kaya naman pala batak na Tama, batak tama. ang pangangatawan. Oo, pero katulad nga ng nabanggit ko kanina kaya Bon, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Para sa akin, ang hinahanap ko sa isang babae ay yung may sense of humor. Yung katulad niya, Yung sesendan ka din ng wave, tama ba? iba naman yun. yung Si A, tama ba? nagsisend ka rin ba ng mga wave? Ay, hindi po. Hindi na, no? Nadala ka na. Nadala na. Oo. So, may sense of humor, mapapatawa ka, ano pa? at the same time loyal. Yan, loyal tapos may intelligent. Intelligent. Yung yung babasahan ka ng history, yung mga science, ganyan-ganyan. Ganun bang klaseng intelligence? Hindi yung may sense lang kausap. Alam mo maganda yung ganyan eh, yung may makukuha kang wisdom, Yes, yung may yes, tama. mapupulot kang aral, kayong dalawa mismo natututo kayo sa isa't isa. Yan. Kumbaga may lalim. Diba? Oo, hindi yung mga lang, puro paganda, ganon. Tama. Pero eto, ikaw ba ay naka-experience na rin ng heartbreak? Siyempre, naman. Siguro lahat ng tao nakaka-experience ng heartbreak. Ay, hindi ako. Ay, wala ba? Tsare. Perfect ako eh. Swerte mo naman. Parang yung sinabi ni Bon, hanap niya perfect. Ako yun eh. Perfect. Charot. Sana all. Charot Sana lang. all na lang. Oo, pero, so heartbreak. Anong klaseng heartbreak itong na-experience mo? Saan ba tayo magsisimula? Sa una or sa huli? Simulan, teka lang. Parang, marami na ha? Tatlo lang naman. Tatlo lang, okay. So, dito, etong recent na experience mong heartbreak, ano to? Siguro hindi kami magkaintindihan. Meron kaming mga beliefs na alam mo yung kahit anong gawin namin, hindi kami nagtutugma. Hindi kami napupunta sa gitna. 'Di ba? Sa relationship parang kung hindi kayo nagkakaintindihan, talagang kahit anong salba mo diyan, walang mangyayari. Gaano ba kayo katagal nung last relationship mo? Hindi, bago Ayan, pa lang naman. Bago lang. Hindi, ibig ko sabihin, gaano katagal nag-last yung relationship 1 mo? year lang. 1 year? Bakit ka natatawa? Pero kasi bago ako nagka 1 year, 5 years akong single. 5 years? Matagal-tagal? Bakit? If you don't mind me asking. Wala lang, choice ko lang. Tsaka at the same time, strict talaga yung parents ko. Okay. Bakit parang ginugood time mo ako ngayon? Parang tinitrip mo ako ngayon sa mga sagot mo. Ha, Dave? Strict talaga parents mo. Hindi kasi ito hindi naman sa pero kasi minsan 'di ba parang madalang lang na ibigay na reason niya ng isang guy. Usually sa mga kababaihan, strict ang parents. Pero sa guy, may mga ganyan din. Napaka-rare, di ba? Kasi babae talaga yung mga ginaganyan. Oo. Wala So lang, ikaw, siguro ayaw kang magkaroon ng jowa ng parents mo? Hindi naman sa ayaw nila. Gusto nila kapag pumili ako ng magiging partner ko, yung panghabang buhay na, pang forever. Forever So, yung na mga, agad. Kaso matigas ang ulo ko eh. Kaya, Tigas ng ulo mo pala eh. Okay, so hindi naman din natin maayani yan. They're just being parents. Gusto nila, syempre, maganda ang kahinatnan ng ating buhay at mapunta tayo doon sa tamang tao. Tama, No? yes. Pero ngayon, hindi ka ba pinagbabawalan na pumunta dito? okay na Okay yun. lang. Dati yun. Dati. Okay. Dati yun. Open na ha. Kaya naman ito, tingnan na natin kung talagang hindi na magiging biktima ng love scam ang ating heart hunter ha. Sa mga tanong na ibibigay sa ating Cupids. Ready na ba kayo, Cupids? Ready na? Ready. Ready na! Okay. For our first question, eto na, scammer alert kung tawagin. Anong maipapayo mo kay Heart Hunter para malaman niya kung fake o legit ang pagmamahal sa kanya ng isang lalaki? Let's start with Bon. Paano nga ba? Siguro
para malaman mo kung fake o legit siya, hanapan mo ng birth certificate. Ayun! Biro lang. Ano, nai-imagine ko tuloy sa first date ninyo, pwede makita yung birth certificate mo? Legit check. Para ma-sure natin. Charot. Sa tingin ko, isang gesture doon ay yung pagpapakilala sa mga kaibigan, sa pamilya, sa magulang. Kasi, isang way yun na parang, ito ako, malalaman. Makikilala mo kasi ang isang tao kapag nakahalubilo mo kung sino yung mga nakakahalubilo niya. Pamilya niya, friends niya, may masasabi sila sa'yo. Tapos, paano sila makitungo sa kaibigan, especially para sa akin, kung paano niya itrato kung mayroon siyang kapatid na babae o yung nanay niya. Malalaman mo kung legit talaga na nagmamahal ang isang lalaki kapag paano niya itrato yung magulang niya. Para sa akin. Paano kung magaling umacting? Pag artista. Paano yon? Paano ba? Paano? Si Empoy. Hindi, kasi aminin natin meron din talagang mga gano'n na parang nag-iibang anyo pag alam niyang nandun yung nililigawan niya, parang meron siya agad pinoportray, nag-iiba yung niya, yung ugali. I mean, alam mo na, nagpapanggap. Naranasan niyo po ba yan, DJ? Bakit naman ako ang interview nyo? Ha? Bakit naman ganon? Ako ang host dito. Okay, di ba? Hindi ko talaga sinagot. Wag na. Ayoko mag-flashback ngayon. Okay. So, ayun. Yun ang kanyang say. Ano namang masasabi mo sa sagot ni Bon? Sa kanyang sagot. Totoo yun. Pero minsan nga, yun nga, totoo din yung sinabi niyo, DJ, na yun nga, magaling magpanggap. So, itong si Singkit, magaling magpanggap? Oo. Sabi niya sa akin, di daw niya kayang magloko, ganyan. Tapos, miski yung kaibigan niya, nagpanggap din na mababait. Ay, talaga? Oo. Pakiramdam ko talaga na pagtulungan ako. Oy! So, ibig mong sabihin, kinuntsaba niya ang mga kaibigan niya? Nalaman ko po yung mga cheating niya nun. Buntis na ako. So, parang ako, eto, bagong buhay to. Ito, may baby na kami, bago na to Sabi ko, wala na yun. Okay na yun. Humarap ka muna kay Bon. Tingnan mo, singkit din siya, ha? Singkit siya. Singkit din ako. Singkit. Pero hindi naman lahat ng singkit ay katulad ng ex mong si Singkit. Okay. Eto naman, tanongin naman natin si Dave. Anong masasay mo dyan? Punta naman tayo sa aspect ng social media kasi yun yung uso ngayon Siguro malalaman mong fake yung tao or yung naniligaw sa'yo kapag yung social media niya yung pinapakita sa'yo yung ibang pangalan, yung hindi totoong pangalan, onti lang yung pictures at the same time. Binabaliktad yung pangalan, Taka lang, baka i-chase ka, nakabaliktad din ang akin. Ayan, ha? Naka-Japanese. Nako, ha? Baka sabing scam din ako. Pero hindi, totoo yan. Tapos, kapag too good to be true siya, yung bago pa lang kayong magkakilala, parang gusto ka na agad kitain, ganyan. Tapos, kapag okay na kayo, okay na yung feelings nyo, ganyan-ganyan yung pinag-usapan nyo, pero ayaw kang i-post, ayaw kang ipakita. Siyempre, pag gano'n, ibig sabihin may tinatago. Ikaw ba nung mga pagkakataon na karelasyon mo siya, ikaw ba ina-expose ka niya sa social media accounts niya? Opo, nakilala ko din po yung parents niya. Di pa po kami nakikita, nakilala ko na po. So kilala na agad niya yung parents, pinopost siya. So saan ba tayo lulugar, mga kababaihan? Kasi pinakilala ka sa magulang. Kasi di ba isang din yan na ipapakilala ka sa parents. Yan ang sinasabi na parang seryoso daw ang isang lalaki pagka ganun, no? So wala talagang assurance. It's parang continuous yan. Bakit natatawa ka dyan, Dave? Meron ka bang gustong i-share? Para sa akin, pwede ko namang gawin yun, pero dummy account, mga ganun. So, baka di niya totoong baka di niya totoong account. So, ikaw ba nahuli mo na meron siyang ibang account? Ay, wala. Yun talaga yung account niya. Ayun nga, laging ang doon na kung cheater talaga, gagawa ng paraan yan para magloko. Kahit nga, di ba may babae din naman na pumapayag na okay lang na kahit may karelasyon na iba yung lalaki.
Wala ka din talagang choice kundi magtiwala na lang. Yun naman talaga, ha. Ito, i-shoutout natin yung mga kababaihan. Alam naman natin ang pakiramdam na hindi masarap sa kalooban yung niloloko. Pero hindi ko rin talaga mawari. Bakit naman kasi talaga? Bakit naman kasi may mga kababaihan na alam naman na meron ng partner, talagang ipupush, i-give song nila yung mga ay, naku, ayoko na lang mag-talk, pero may mga ganun talagang babae na nabanggit mo na pumapatol pa rin kahit alam nila na meron namang karelasyon talaga, no? Ganon. So, yung sa case mo, yung babaeng pinatulan ng ex mo, alam niya na meron ikaw, nag-e-exist ka at meron kayong anak. Opo. Hindi, bali po nalamang, hindi ko po kilala yung babae. Yung sinabi niya po yung inamin niya po sa akin na naka-one night, hindi niya po. Pero, kalat po kasi dyan yung gamit ng baby kasi pinaghahandaan din po namin yung pagdating. So, parang napaka-imposible hindi makita ng babae yun. Ayun na nga. Nako, pero eto more ano pa tayo? More chikahan, more challenges, and in fairness naman din talaga sa mga kasagutan ng ating mga Cupid, talagang mukhang pinaghandaan nila itong araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ito todo muna natin ang ating kilig feel sa ating pajamming session. Of course, ng ating bisita nga po ngayong hapon. Ako, ito talaga, every Sunday, excited talaga ako sa mga magiging bisita natin dito na magbibigay ng mga pwedeng hugot songs, pwedeng kilig songs na for sure, very, very relatable sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, 'di ba? At syempre, batiin muna natin lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa iba't ibang social media platforms. Hello! Kaway! Yes! At syempre, yung mga kapatid natin dyan na nakatutok ngayon sa 1PH. Ayan, ang mga pinagkakaabalahan nyo dyan, yung mga nakatutok din sa Radyo 592.3 True FM. Hello sa inyo. Ituloy nyo lang yung mga pinagkakaabalahan nyo dyan habang dumadaldal tayo dito. Oo. Tamang background lang. Oo, sa inyong mga pinagkakaabalahan ngayon, tamang kinig lang. Hello sa inyo. Kayo po ay nakatutok sa ating programang Matchmade. Ay nakikinig pa rin sa pinakabagong dating show sa radyo. This is Matchmade with DJ Anna Ramsey. Yes, Matchmate pa rin po ang inyong pinapakinggan at kanina nga po ay nakilala nga natin ang ating mga kupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter for today. At syempre, kasama pa rin natin si Doc. Hello again, Doc. Hi. Ano pong masasabi nyo? Ayan, sa ating nga pong Cupids at sa ating Heart Hunter at this point. Ay, siguro unang-una, nakita natin dito yung ating mga Cupids ay napaka-smart. Parang they are more or less very practical at saka yung sense of yung hinahanap nila sinasabi natin na meron talagang possibility na kung sasabihin mo kahit sa ibang mga kababaihan, mahahanap nila yon. Kasi hindi sila yung tipong napaka-choosy. Ang hinahanap nila talaga yung the ability for this individual na maintindihan sila. One thing, siguro isa pa rin na makikita natin dito yung papaano ang isang tao ay makakapag-interact by way of being knowing what is the difference between mindset and mindfulness. Kasi tayo, kumisan ang tendency natin, may mindset tayo So, yung mindset na yun yung attitude or yung belief natin na eto dapat yung natin, ito yung hahanapin ko. Ito yung dapat gusto kong mangyari. Pero nakakalimutan natin, mas importante ang pagiging mindful. Because when you talk of mindfulness, ito yung ability para yung maintindihan niya kung ano ba yung sitwasyon. And you will be able to react or behave accordingly dun sa pangyayaring yun. Kasi pag tayo naka-mindset sa atin, hindi, gusto ko ganito mangyari. Kaya ng nangyari dito sa ating Heart Hunter. So, umaabot siya sa punto na nagkaroon ng pagkakataon na kung ano ipilit niya, yun. Hindi niya naisip na dapat, ano ba yung dapat kong gawin during that situation na meron na merong nangyayaring mali. Pero
pinipilit niyang i-erase yung duda. Tapos biglang, all of a sudden, dahil nangyari to, parang, eto na, yung buti na lang hindi siya umabot sa puntong nagbe-breakdown. Kaya maganda rin na nakapag-move on siya. At the same time, sabihin na natin, prepared siya para dito sa match made. Ayan, ready na nga si Heart Hunter CA. Thank you so much, Doc. Ayan. Oo, pero siguro gusto ko lang balikan ng konti ng pahapyaw, no, yung naging kwento nga ng ating Heart Hunter, no. Kasi kanina nabanggit niya at ilang beses ko din tinanong kung nag-sorry ba talaga. Hindi siya nag-sorry, no? Hindi siya nag-sorry talaga. Hindi siya nag-sorry. So, parang naisip ko lang, Doc, na parang doon sa moment na yon, hindi kaya binagsakan ka lang ng mabigat na rason para ikaw na mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Tingin mo? Pwede yun. Pwede kasi na yung iba, merong ibang mga tao, kulang, hindi naman sinasabi the ability na para magkaroon ng gift of gab para sabihin yung tama kaagad. Parang sinabi na nila, ito yung pinakamadaling paraan. Ito, Bagsak. Tapos, ikaw nang bahala. Hindi na proproseso. Kaya kung minsan, sasabihin mo, hindi kami nagkaroon ng tamang closure. So, yung moving on process, yung letting go, napakahirap. Kasi nga, binagsak lang niyang ganun. Para sa ganun, ikaw na lang bahala. And ikaw nang mag-decide. And that means, hindi ka talaga mahal. Yun na nga. Medyo masakit lang marinig ito, no? Kasi ako din parang meron din akong conclusion na gano'n. Ano ba? Na fall out of love? Binigyan ka ng mabigat na reason? Hiwalay. Exit na siya. Yun ba yung way niya para maka-exit dun sa relasyon na yun? Hindi lang siguro isang pamamaraan para humiwalay. Kung hindi, ito rin yung pamamaraan para makita mo na pasalamat ka kasi it is an opportunity na binigay sa iyo ng Diyos na makita mo kung anong klaseng tao itong na kasama mo. Dahil kasi kung hindi, siguro hanggang ngayon nagsasuffer ka pa rin. Mas masakit siguro ang na-experience mo ngayon. So parang ni-redirect ka ni God, no? Na mas mapaayos. And ngayon, meron kang anak, 'di ba? Na mas pagtuunan mo ngayon ng pansin, syempre, 'di ba? At I'm sure may mga takeaway din dito si CA, and I think you will be a better person because of this experience and a better wife in the future, 'di ba? Totoo 'yun. Dahil kasi unang-una, iba yung sinasabi natin na ina ka lang. Ang nangyayari dito, si CA ay naging nanay. And once you become a nanay, alam mo kung anong klaseng pagmamahal ang pwede mong ibigay sa ibang tao. And lalo na may anak ka. So, malaking bagay yun. Alright. Thank you so much once again, Doc. Pero eto na, ha? Agad-agad, let's get to know more about, nabubulol na siya. Oo, ang ating mga Cupids nga for today. Eto na ang ating next challenge and ang ating question number 2, tinatawag na legit love. Eto na nga, paano mo nga ba maipapakita kay Heart Hunter ang iyong legit na intention para hindi na siya mabiktima ng love scam? Let's start with Cupid number 1, Bon. Tingin ko, katulad lang din ng mga sinasabi ko kanina, malalaman mo kung legit at hindi scam yung isang lalaki para sa'yo. Kapag actually, para sa akin mararamdaman mo yun Dapat ikaw mismo yung makakaramdam nyo nun sa gestures niya sa'yo. Kung yun nga, para sa akin, kapag pinakilala ka sa pamilya, sa mga kaibigan. Kasi ako kapag nagpakilala ako, alam ko talagang gusto ko at mahal ko ang isang taong yun. Ganun akong tao Kaya iba-iba naman yan. Pero yung sa akin, ayun. Kasi parang feeling ko courage yun parang eto na yun. Parang eto na yung gusto ko, ikaw na yung gusto ko. Parang confident ako na makilala ka na nila. Yun. Kasi parang pagka kunwari pinakilala kita tapos meron na naman ako ipapakilala, parang ang pangit ng image ko nun. Hindi lang sa mga kaibigan ko, pati sa pamilya ko, 'di ba? Yan. Parang yun para sa akin. Para malaman mo kung legit pa talaga siya. Ayun. Ano naman ang say ng ating Heart Hunter CA sa nabanggit na mga salita ni Bon? Gaya nga ng sabi ko, wala naman yun dun kung pakilala ka o hindi. Yung maganda yung mindset niya na magpapakilala siya uli, ganun. Doon na ako nagbase sa mindset niya.
Mindset. Oo. Pero at saka, tama din yung sinabi ni Bon na parang mararamdaman mo if it's not feeling right, if something is not right, parang meron tayong gift na ganyan na intuition, yung instinct natin, mararamdaman natin. Bakit parang may something dito? Ganon. Oo. Minsan susundin natin yung gut feeling natin. How about naman si Dave? Para sa akin, syempre, narinig natin yung side ni CA kanina. Medyo mahirap nga yung ganun. Kasi napakilala na eh. Napakilala na siya sa pamilya, pero naniniwala ko pag cheater talaga eh. Pero sa akin, yung legit na love, yung taong consistent sa'yo, always may communication. Siguro binigay niya sa'yo yan, di ba? Assurance. Ayun. Like for example, binigyan mo siya ng mga negative thoughts, ganyan-ganyan, pero kino-comfort ka niya, ina-assure ka niya, hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. So, para sa akin, ganun yung legit na love. Consistency, communication, tsaka assurance. At the same time, syempre, pagdating sa love kasi, hindi siya madali. Like, kung love mo yung isang tao, hindi mo siya mababase lang dahil sa masaya kayo, ganyan. Doon mo makikita na love ka niya kapag hindi na kayo masaya. Yung puro na problema, wala nang pagkakaintindihan, ganyan. Pero nagstay siya sa'yo. So, doon ko masasabi na legit yung love na yun. Ayun. Ang ganda nun. Pag nagmamatch ang sinasabi sa ginagawa sa mga actions niya, ay legit. O, diba? Ano naman ang reaction mo sa kanyang naging sagot? CA. Totoo yun eh. Naalala ko lang na hindi nga pala hindi nagpantay yung niya. Yung mga sinasabi niya sa ginagawa niya. So taliwas sa mga sinasabi niya yung ginagawa niya? Opo, naalala ko lang din. Ano yung mga halimbawa na pwede mong ibigay sa amin? Sabi niya sa akin na nung nalaman niyang buntis ako na halagaan kita ngayong buntis ka, pero hindi ko na naranasan yun. Ako nag-aalaga sa sarili ko nun. So iba ang sinasabi sa ginagawa. Ay! Very wrong! Wag ganon! Ayan na nga ba. Nako. Pero ito when we come back, mga kapatid, mga ka-matchmade, huling pulsuhan na tayo sa ating mga kupido, pagalingan sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa newest dating show sa radyo. Ito ang Matchmade. Kayo ng post sa mga kapatid natin na nakatutog dyan, and don't forget to use our official hashtag for today na hashtag much love. Sa ngayon, balik tayo sa ating pagmamatch. Para sa huling tanungan natin, ito ang tinatawag na Tun, harana, okay. Oy, mapapasaba kayo dito sinasabi ko sa inyo. Kung nasa isang okasyon kayo ni Heart Hunter at bigla kanyang pinakanta, o kaya naman harana para maghilom naman yung talagang nagdurugo niyang puso. Ano nga bang song ang kakantahin mo for her? O, simulan na nga natin sa Cupid number 1 natin, Bon! Ayan Mga ba? Ano muna yung kakantahin mo? Tapos syempre may pasample yan. Surprise. O, sige. Okay, 3, 2, 1, go! Boom, tarat. Biro lang. Huy! Para sa akin. Okay, take it away. Moto. Take two. I'll do my best para magustuhan mo yung kanta. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Tinatawanan niya ako eh. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Okay na yan. Ayan O, nailaban mo yun.
At syempre nako, for sure hindi naman talaga magpapatalo ang second Cupid natin. Ayan na si Dave Sanchez. Take it away. Itong kanta na to, gusto ko lang kantahin kasi, hindi ako singer pero ito yung... Mga pa-disclaimer pa talaga. Disclaimer dapat kasi para hindi tayo Tama. Hindi, kasi para maipakita ko sa'yo na wala akong ibang pipiliin kundi ikaw lang. Wow. Itong kanta to ay Palagi by TJ. Sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ngunit sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais mong malaman mo, iyo ako palagi. Bakit nauhaw ang mga ano natin dyan? Oo. Bongga! Diba? Nailaban nila yon, kaya naman anong say ng ating Heart Hunter CA? Masaya ka ba o sumama lalo yung loob mo? Tiyara! Anong say mo doon? Nakita ako kung gaano ka-kengkoy siya. Siya naman kung gaano siya sweet. Combination yun, ha? Romantic, tapos patatawanin ka pa, may sense of humor, diba? Kaya naman ito, tanungin naman natin si Doc. Doc, anong masasay mo as of this moment? Ano sa tingin mo sa mga sagutan ng mga Cupids natin, ha? Tsaka yung mga songs nila talaga, Okay, siguro alam mo ang mga tao pag sinasabi nating hinaharana, it's one way to show not only yung affection pero yung talagang true feelings. And dito, kung paano sinabi ni CA yung paglalahad niya na ganito na kasi importante talaga sa isang relationship ang sense of humor at saka yung pagiging romantiko rin. So hindi talaga siya pwedeng magkahiwalay. So sana makita mo rin CA na kumisan maaaring nagkamali ka noon pero ngayon try to understand, importante rin sa babae ang ang woman's intuition at saka instinct. Yung mga gut feel natin kasi kumisan yun ang totoo. Do not be blinded by yung mga sobrang palabok ng mga salita at mga ginagawang aksyon. Hindi tayo dapat doon magpapabola. Doon sa talagang nararamdaman natin, doon mo tignan para maging tama yung desisyon mo. There you have it. Thank you so much, Doc. At eto na nga, mga kapatid. Eto na ang pinakahihintay natin, ha? Sino nga ba ang napili, nakamatch ng ating Heart Hunter for today na si CA? Sino kaya ang desisyon? Si Cupid number 1 or si Cupid number 2? Tingin ko, kasi di ko siya ganun naranasan noon sa dati ko. I think si Cupid number 2 na lang. Cupid number 2! Yes naman! Yes na yes! Number 2! Congratulations sa'yo. Pero ano muna ang masasabi ni Cupid number 1? Ayun. Joke lang. Pinaiyak mo! Biro lang at tawag dito, sige, tingin ko mag-work naman kayo. Kasi sabi mo nga, kailangan, gusto mo maranasan yung mga hindi mo naranasan. Baka sa pagkakataon na ito, si paring Dave na yung magpaparanas na mga gusto mong maranasan. Tsaka mo ang mabait tsaka sincere naman tong isang to So ikaw hindi ka mukhang ganon? Charot! Singgit lang talaga ako Alam mo, malaking factor na singkit ka siguro kaya ganon. Ayaw niya. Oo, charot lang. Pero nako, kung hindi ka man na-match today, malay mo, balik-balik lang dito. Baka ma-match ka, diba? Sa susunod na araw. Oo nga pala, magpabalik ako. Balik ka, oo. Mauubusan ng pag-asa. At syempre, eto naman, ano naman ang masasay ng ating napili na Cupid na si Dave? Una-una sa lahat, maraming salamat sa pagpili sa akin. Syempre gusto mong magkaroon ng bagong experience na hindi mo na-experience sa dati mo.
At yun ang ibibigay ko sa'yo. Magsimula tayo sa simula. Huwag kang mag-alala. Itong pinapakita ko sa'yo ngayon, hindi lang pwedeng salita lang dahil papakita ko to sa gawa. Yun lang. Sa isip, sa salita, at sa gawa, ay ang taray naman talaga. Oo. Thank you so much, Dave. At eto naman, gusto nating marinig, syempre, ano naman ang say ni CA? Anong message ang gusto mong sabihin? Humarap ka naman kay Dave. Ikaw naman talaga. Pero medyo naiyak ako. Grabe ka naman, ha? Ang haba-haba ng hair mo today. Sana naiyak ako, sorry. Huwag ka mahiya. Kaya mo yan. Sige. Medyo may hawig din kasi sila. Bakit naman biglang may hawig? Lago tayo dyan. Parang din na malayo sa bata. Bigla naman ako. Diba? May hawig. Okay, sige. Continue. Gagawin ko din naman yung best ko para magtiwala din uli. Sana wag uli mangyari sa akin yun. Ayun lang po. Yun ang hope natin talaga, Doc, no? Na hindi siya madala sa na-experience niyang yun. Totoo yun. In fact, sana nga matutunan din ni CA na pag sa ganitong pagkakataon na maghahanap siya ng karelasyon, at siguro naman nakita ko kasi yung pagiging sincere din ni Dave na hindi lang siya ang mamahalin, pati yung bata. Kasi syempre, pagdating sa ganyan, hindi naman yung nanay lang ang pwede at tapos may exception, parang ganun. And ako, nagustuhan ko doon sa sinabi dito ni Dave, yung sinasabi niya, magsimula. So, when you say pagsisimula, yung beginning, scratch lahat ng mali sa past. Parehas sila, hindi sila magsusumbatan kung ano yung nangyari sa kanila ng past. Dahil kasi, kung magsisimula ka, ayusin natin. Yun yung maganda sa sinabi nila. Ang ganda nun. Kumbaga, alam mo yon, yung parang natapos yung isang relasyon, pero meron namang panibago. 'Di ba? And this time, sa anak mo, kasama mo, yan, panigurado pang forever mong kasama yan. At syempre ngayon na meron kang nakamatch dito sa Matchmade, di ba? Malalaman natin kung magpo-progress, di ba, ang inyong samahan. And I just hope na itong nangyaring ito, di ba? Lagi lang nating tandaan na sa bawat karanasan sa buhay natin, tandaan natin na hindi tayo natatalo, bagkus natututo, o di ba? Yes. There you have it. And congratulations po ha sa ating Heart Hunter at sa Chosen Cupid. Congratulations! Ayan. Humayo at magpakilig pa ng marami. Congratulations ng bonggang-bongga! O, diba? At siya na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Abangan ang susunod na episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan. Hanggang sa susunod na linggo, 2:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Dito lamang yan sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa Totoo at syempre sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ito na nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kita-kits mga ka-matchmade. I love you so much.